Magandang araw mga kaibigan. Gusto ko munang i-shout out ang aking mga researchers, si Yodora at Chris Torres. Palagi silang nagpapadala sa akin ng mga articles, posts, videos para makagawa ko ng maraming reaction vlog. Ito yung pinadala nila. News update ng GMA News. Kalagay dito, Batangas First District Representative Leandro Libiste magsasampa ng kasong libel ngayong umaga laban kay PCO Undersecretary Claire Castro dahil sa pahayag ni Castro na pagbenta umano ni Libeste ng kumpanya na may prangkisa. Ito na. Talagang palaban itong si Congressman Libeste. Kasi, pinabalita na, actually, hindi lang si Castro ang nagsalita tungkol yan. Kasama si Ombudsman Boying Rimulya sa isang, I think, radio interview. Sabi niya, bata-bata pa niya. Nininegosyo ang prangkisa. Maya ka naman. Anong klaseng pagka-Pilipino mo? Something like that. Hindi yun ang exact words, ha? Kaya lang, inaakusahan direktamente itong si Boying Rimulya and of course, kasama na si Joseph Castro na nagbenta ng prangkisa itong si Congressman Libiste. Ang hindi nila alam, maraming kumpanyang naitatag ni Congressman Libiste ang may prangkisa yung solar para sa bayan. Yun ang may prangkisa. Yung parang shares ni Congressman Libiste na naibenta niya sa Meralco, ibang kumpanya. SNPEC. Solar, nakalimutan ko na yung meaning ng SNPC. Walang prangkisa ito. Itong solar para sa bayan, yan yung may prangkisa. At sa naintindihan ko, walang naibentang prangkisa. Kasi very common o very basic knowledge na once na may prangkisa, hindi mo talaga ibenta. Hindi naman 8-8 si Congressman Libiste sa kabata-bata pa na lang niya. Tapos billions daw ang kanyang worth yung ibinenta niya kasi bago siya pumasok sa politika, nag-divest na siya. Yung mga shares niya na ibenta na. Example, itong yung na-cancel na mga kontrata, ito atang SNPEC. Yung kinansila ng Department of Energy, yung planong pagmultahin ng 24 billion. Itong SNP, kaya lang, sabi ni Congressman Libiste, hindi siya magko-comment kasi nga, bahala na ang kumpanya. Dahil siya, although siya yung founder, nag-divest naman siya, wala na siyang kinalaman sa pagpapalakad ng kumpanya. Kaya lang, ang paniniwala ng iba, example, si Atty. Roy Nagwanson, yung economist, yung dating sa Bangko Sentral, si Miss Cora Guidote, sa tingin nila, panggigipit ito sa mga negosyante. Dahil sa ginagawa ni Congressman Libeste na sa publiko nilalaman ng Cabral Files. Kasi sa Cabral Files, maraming natamaan ng mga cabinet secretaries na nakapangalan doon. Office of the President, ES or Executive Secretary,
SAP. Ano ba yung SAP? Special Assistant to the President pa o Secretary Amina Pangandaman. So, yun ang perception ng iba na ginigipit na nila itong si Congressman Libiste. So ngayon, nagsalita kaagad itong si Auntie Claire na nagbenta ng prangkisa. I don't know, bahala na ang mga prosecutor o korte na magdetermine kung meron bang libel doon. Okay? But karapatan ito ni Congressman Libiste na magsampa. Bahala na rin si Auntie Claire na sagutin. Total, may due process man. Labanan muna ito sa piskalya. In the same manner na itong si Congressman Kiko Barsaga, sinampahan din ng libel na ni billionaire Enrique Razon dahil sa pahayag o post ni Congressman Barsaga na di umano utak korupsyon ng Congress itong si Enrique Razon. So nasampahan na ng libel. So sasagutin na lang ni labanan muna sa piskalya. Okay? So pagdating sa piskalya, may nabasa akong paliwanag, comment ng isang abogado, si Attorney G. Parang maraming elements ng libel nandun sa post ni Congressman Barsaga. Isa na lang ang dapat i-determine, yung kulang yung malis. Kasi may publication, may identification, may defamation, yung malis na lang ang kulang. So, kaabang-abang itong mga pangyayaring ito. Sampa-sampahan na ng kaso. Maalala ko, may mga isinampa naman ni Senator Hontiveros. Sinampa niyang mga vloggers, Attorney Topacio, ng yung tungkol kay alias Karine, yung di umano'y binayaran na testigo laban sa KOJC, laban kay Pastor, Ang alam ko, cyber libel din ito eh. Ano na kayang nangyari? Wala na eh. Parang na-dismiss na ba? Kasi wala namang balita na umakyat ito sa korte kagaya ng nangyari kay General Romeo B. Pukis na naisyuhan siya ng warrant of arrest. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Tagahanugsin. Magbabaya ay akin. Salamat. Salamat ayo sir. So muna ni ang balay ni Kuya sa natag sa yaha. So muna ni ang itsura sa ilang balay nga magkatuluan gyud sila tungod sa kuana kadugayon na. Ilang balay yo. Pila na ni katuig ya inyong balay? 12 years na ni siya. 12 years na. Oo. So, Sa 12 years, atong niaging tuig na nasunog ni siya muni ani ang kon ani. oo. Kini wala na nako niya natin ni kay Oo. ako lang mong lagi to. Lagi so nasunugan mo. Mm. So karon makakuha na mo og balay kay natagaan naman mo gero. Oh, salamat kay sa kwan sa nagtabang sa yero. Hinaot ko nga dagan pa mo matabangan nga mga kwan nanginahanglan sa inyo. Kaya namin kasing-kasing sa pagtabang sa mga kapusang prayer. So pila ka buok imong kuan niya, imong anak? Kuan 5, puro bay. So tanan na naga-eskwela. Oh, eskwela na tanan. So unsa nay grade? Ang isa ka anak na ako nag-eskwela sa USTP, diya sa Mirayon. Dahil sa Pandayon, sa Boksok, sa Talakag. Duha ka college na ako. So Elementary o high school ang ban. oo, so kuan ra gid biya ba ang imong pagpaningkamot? Unsa may imong trabaho ya? Panday ra ko niya ay harap ko maka-income kung naay ko panday pud sa ako. Oo. So kuan gyud medyo lisod gyud ang kinabuhi. So nasunugan pa mo inani pang itsura sa inyong balay.
nga dako na kayog mga buslot. Oo, so salamat kayo ya. Sige, salamat. God bless. Oo. So muna niyang itsura sa balay ilang kuya nga nasunugan sila.